So, what's up guys? So, ito na naman tayo. Tingnan mo guys, wala pa akong ligo. So, dahil sa sobra nating kilig, hindi na natin ito mapipigilan. Saka bago tayo pala magpatuloy sa ating sasawsawan, panoorin muna natin to guys. Nandito lang po ako para supportahan po siya sa mga babae ko. Ang galing. Ganda? Inspired kasi ako eh. Inspired saan? Sa'yo? Same tayo. Saan? Sa akin ka rin? Inspired? Narinig ako dun ah. Papaalam na si Joy. Kasi di ba uwi na kayo mamaya? So, Let's... Sige, ingat po kayo. Thank you so much. Hello guys, what's up once again? So, ito guys, ano yung bulong natin dyan? May narinig ba kayo guys? Kasi ang narinig ko hindi lang bulong, sigaw. Sigaw, yung handa kitang ipagsigawan sa buong mundo. Yun ang aking narinig. Isisigaw kita dahil mahal kita. So yun na nga guys, no? So ito na naman tayo mga chismosa para alamera. So ito may sasawsawan tayo sa muli. So guys, sino mga kinilig dyan? At siya nga pala guys, bago ako mag-umpisa, may tatanong lang ako sa inyo guys, dyan sa mga viewers ko. Sino yung may mga asawa na at wala pang mga asawa? At sigurado ako guys, hindi lahat ng mga nakapag-asawa ay sumunod sa parents. At hindi lahat ay buto yung mga parents natin sa mga naging partner natin, di ba? So, mayroon dyan na talaga naman pinaglaban kahit na ayaw ng mga magulang. Ipaglalaban ko ang aking mahal, di ba? So, noon nung mga panahon na yung parang uso yung sa amin kasi sa Bicol ang tawag diyan tanan, no? Yung parang yung patago na anong tawag niyan? Lumalayas. May naalala ko niya dati, may naalala ko doon sa amin na syempre kakilala ko, kababata ko. So dahil nga tutol yung magulang doon sa lalaki, nagmamahalan sila ayaw nila na maghiwalay, 'di ba? So talagang pinaglalaban nila yung relasyon nila. So ang nangyari guys, yung babae umihi lang sa CR. Yung CR nila is nasa labas, hindi sa loob ng bahay. Umihi guys, hindi na umuwi. Hindi na pumasok ng bahay. Yung pala nagtana na, nagsama na. Hating gabi, kumbaga nakaplano na yung time na yun, nakaplano na magra-run away na sila, magsasama. So yun na nga guys, marami yung pangyayari na ganun na dahil nga tutol yung mga parents, gusto ipaglaban yung pagmamahal, nagra-run away, no? Nagpaplano na magsama na. So wala na silang pakialam sa mga parents nila. Tapos may isa din akong pinsan na ganun din ang ginawa. So, yung tatay galit na galit, ng itak. Yung ano ba ang tawag niyan sa amin, baid. Ano ba ang tawag niyan sa Tagalog na ako guys, pasensya na. Hindi kasi talaga ako magaling managalog. Hasa, ayun, hinasa yung itak para naka-ready yun. Naka-ready yung itak, hinasa na matalim kasi pagbalik ng anak, tatagain. Ganun yung mga parents noon. Yun ang mga naano ko noon, mga na tawag nito yung mga ganyang sistema ang naano ko, kinamulatan ko, no? Pero syempre yung mga panahon na yun is bata pa ako. Pero yun talagang kinamulatan ko na ang dami-daming gumagawa ng ganyan kasi nga syempre yung mga magulang noon kasi medyo pa yung mga magulang conservative, no? So, yun ang mga nangyayari. Syempre pag mahal mo ipaglalaban mo 'yan, no? So, hindi kailangan yung mga ng magulang kung gusto nyo or hindi. Yun ang paraan, tatakas, no? Makasama lang yung mahal. Yun. So, ito na nga guys. So, ito na ang masasabi ko ng ating Danjo ay napakaswerte. Kasi bakit? Both parents approve
agree. May blessing, no? Nakasuporta. Sabi ko nga, parang sarap sa pakiramdam magkaroon ng boyfriend or girlfriend na tanggang pag pinakilala mo sa mga magulang is automatic tanggap, no? Yung parang approve sa kanila, yung parang siyempre ikaw, pag mahal mo yung isang tao, pag natanggap, di ang saya kasi walang hadlang. Yung panigurado talagang yung yung relasyon nyo hindi mauudlot. Kasi minsan siyempre guys, minsan hindi lahat naman ng mga babae is talagang pagtutol yung magulang susuwayin na. So may mga anak din na sumusunod, 'di ba? Pero ang hirap nun kasi minsan alam natin yan pag tayo ang nagmahal, minsan hindi na natin tinitingnan yung yung background, no? Parang syempre mga magulang isa yan sa tinitingnan yung background ng partner mo, no? Kung ano yung magiging buhay mo. So ando na yun, sama-sama na yun. So tayo, 'di ba? Tayo walang pakialam eh. Basta tumibok yung puso, go na. 'Di ba? Wala na yung tayo mga i-check mo yung background, ano yung magiging buhay ko. Wala, hindi na yan iniisip. Basta importante nagmamahalan kayong dalawa. Pag nagmahalan kayo, sige, go. Pero hindi naman sa lahat, no? Hindi naman sa lahat ganun. Pero nangyayari yung ganun. So, doon sa may mga relasyon na pag pinakilala is approve or hindi pa man pinapakilala, tanggap na or sinasabi na, oh, ito gusto ko para sa iyo, no? At saka bibihira naman, minsan bibihira yung gano'n na itong yung mga parents natin na sabihin, "Oh, ito yung gusto ko para sa iyo." Bibihira yung gano'n na mai-inlove ka din. 'Di ba? Na mai-inlove ka din sa tao. So, may mga conflict, no? 'Di ba? Is normal talaga 'yun, normal talaga 'yun, may mga conflict, no, sa mga ganyang pangyayari. Pero syempre ang sarap nga ma-experience ng mga ano natin, mga kwento ng love life natin, no? So, 'yun. So, bibihira yung mga parents na parehas gusto side by side, no? Kaya nga ito na nga guys, no? Grabe yung Danjoy natin, no? Talagang umaapaw na yung parang umaapaw na yung kaligayahan na parang di ko na maano, parang di ko na parang di ko na carry. Sabi ko, yung parang sabi ko parang umaapaw na yata, yung parang sobra-sobra na dun sa expectation ko, no? Yung grabe, yung talagang mapapasana all ka na lang talaga. Wala ka na masasabi, wow, sana all. Kasi isipin mo yan, ang blessing talaga sa Joy Diwata natin, umaapaw, siksik, liglig, umaapaw. So dumaan man siya sa ganung buhay, ibig sabihin namulat man siya sa ganung buhay, grabe ang reward ngayon, no? Grabe ang reward ngayon sa buhay niya. Na ibig sabihin, grabe, yung parang sobra-sobra sa inaasahan lang natin, no? So ito na nga nasubaybayan natin lahat. Siyempre, lahat tayo nakasubaybay sa mga ganap, no? So 'di ba una na doon yung pumunta dito yung yung sponsors ni Joy. 'Di ba? Grabe, feel na feel mo talaga yung love, no? Umaapaw na blessing. Tignan mo yun, imaginein mo yan. Umuwi pa si Nadja na mapuntahan ang ating diwata, no? So, ganyan talaga guys, pag mabuti kang tao, ang balik is siksik, liglig at umaapaw, no? So, dahil nga talagang ang Joy natin ay is malinis ang puso, mabait, talagang genuine yung niya, yung pagkataon niya, no? So, hindi picky, 'di ba? So, alam natin yun, nakikita natin yun sa personalidad niya, na totoo siyang tao, 'di ba? Kaya siguro ito yung balik sa kanya, ito yung bigay sa kanya ng Lord na sige, dumaan ka sa ganyang buhay, ito yung ngayon ang ibibigay ko sa iyo, no? So yun na nga. So doon pa lang sa pumunta yung sponsors niya, syempre overflowing na saya na yun na nakita natin, 'di ba? Na nasubaybayan or ano ang tawag noon? Nakalimutan ko yung term. Basta talagang overflowing yung yung joy or yung happiness sa mga nangyari, no? So ang saya-saya.
at napakabait ng ng sponsors ni Joy, no? Alam nyo guys, grabe sa sponsors, talagang salute din talaga ako, saludo ako. Alam nyo guys, lagi ko nga sinasabi pa ulit-ulit dito, ang pagbabahagi ng kinikita mo, hindi ganun kadali dumukot sa bulsa at ipamigay mo sa hindi mo kaano-ano. Hindi mo yang kaano-ano, 'di ba? Ni walang kunting daloy ng dugo, no? Na galing sa mo, hindi mo yang kamag-anak, no? Pero dahil nga sa pagmamahal, yan ang kapangyarihan ng pagmamahal. Walang sinisino. Pag naramdaman mo yung pagmamahal, kaya mo yan ibahagi. Pag ganyan ng klaseng tao, guys, grabe. Ipagpasalamat natin yan sa Diyos kasi bibihira na lang talaga ngayon ang taong marunong magmahal, marunong ibahagi yung pagmamahal at hindi madamot. Kagaya ng lagi kong sinasabi pa ulit-ulit, ngayon nga kahit kamag-anak mo, 'di ba? Relatives mo, kapatid mo, ang damot, ang damot. Kahit na sabihin na lang natin na hindi mo hingi or ang damot nila, how much more yung ibibigay mo talaga kung anong mayroon ka. Siyempre, ang pag-college o yung mga expenses ni Joy, hindi lang 500, 100, 200, libo. Pero kaya nila yan ibahagi. Kaya proud na proud ako sa mga ganyang klaseng tao na may mga puso na handa talagang tumulong, no? Tumulong na galing sa puso. Kasi ang pagtulong kung hindi galing sa puso, ang hirap guys, no? So yun, so salute tayo doon sa mga sponsors ni Joy at hindi lang kay Joy, sa buong Angels, no? So ito na nga guys. So okay. So tapos na yan yung na yan, yung sa sponsor. So alam natin ang naganap na grabe ang saya, no? So unang pagkikita ng mama ni Dan tsaka ni Joy. Pero guys, may isa akong part na parang sabi ko, hinanap ko or nakulangan ako kasi nga 'di ba nung unang pagkita nila nag-bless lang si Joy. Ay, sabi ko dapat may hug, yung hinag niya yung nanay, pero sabi ko nga syempre yung kasi yung sitwasyon 'di ba medyo crowded. So hindi siguro nagkaroon ng chance na maakap niya yung mama ni Dan. So usually ganun yung magandang 'di ba na hindi ka lang magbe-bless. Yung talagang akap kasi iba yung pakiramdam pag akap, 'di ba? So medyo hinanap ko yun. So medyo pero okay na. At least nagbigay siya ng respeto, tsaka ang naisip ko nung baka nahiya pa si Joy, no? So nahiya pa siya maging talaga doon, maging ganun ka open, no? So okay, so tapos na yun. Nako guys, yung hinanap ko nung time na yun na sa dinner party nila doon sa ribbon cutting ni Dan, doon ko nakita na yung akap na yun talaga ang inaantay ko na mangyari, no? Kasi pag akap kasi yung parang feel mo na welcome ka, 'di ba? Yung love mararamdaman mo talaga kapag akap yung nangyari. So nung nakita ko yun, nung naganap yun doon sa ribbon cutting ni Dan, ang saya ko talaga. Yung parang ang sarap sa pakiramdam, naramdam mo talaga na yung pagmamahal ng magulang, no? Yung wala kang mang sasabihin na salita. Yung na yun, yung pag-akap, yun na yung masasabi mo, you're welcome, love kita. Yung parang ganun, di ba? Ang sarap sa pakiramdam nun kapag ka ganun yung nangyari. So tuwang-tuwa talaga ako dahil sabi ko ito yung hinahanap ko nung dinner na yun, naganap doon sa ribbon cutting ni Dan. So may akapan. So it means grabe, no, talagang welcome na welcome si Joy sa mama ni Dan. Yung parang ma-feel mo talaga yung pagtanggap, no? Ang sarap sa pakiramdam, no? So yun na nga guys. So ito na, 'di ba sabi ko nga, ano yung narinig nyo? Hindi lang bulong yung narinig natin, sigaw. Alam yung ipagsisigawan kita. Kaya kitang ipagsigawan sa buong mundo na mahal kita. So alam mo yung tuwang-tuwa ako doon, no? Pero kinabahan ako doon nung tinanong ni Kuya Brooks si Joy, 'di ba? Tinanong kung
kung may pag-asa. Tama ba ako, guys? Tama ba ako sa narinig ko? Parang yun ang tanong eh, kung may pag-asa si Joy. Dalawa, bali dalawa yung tanong. Ano ba yung isa? No, basta ang naano sa akin kung may pag-asa. Pero kinabahan ako doon, sabi ko parang hindi pa ito aamin si Joy kasi mahiyain siya. Saka syempre maalangan siya sumagot, no? So although alam naman natin na totoo nga na sabihin na natin ngayon may feelings na siya. So 'di ba? So sa ako sa tingin ko sa tingin ko hindi man aminin pa sa atin pero ramdam ko na syempre si Dan, ano pa bang hahanapin mo para hindi ka ma-develop, hindi ka ma-in love or sabihin na natin na ganun, 'di ba? So parang manhid na lang siguro yung hindi mai-in love or madi-develop, no? So ano pang hahanapin mo kay Dan? Para sa akin, perfect na yun. Pero sa akin man, kung hindi ko man narinig doon ang sasabihin ni Joy na pag-amin, or andun ako, hindi ko iisipin na hindi niya type si Dan or hindi niya gusto. Ang akin doon is mahihiya siya na ibulgar doon or sabihin, 'di ba? So pwede naman isipin niya na amin na lang 'yun. Dadating na lang yung tamang panahon para sabihin niya sa publiko, 'di ba? Sabi ko, parang hindi ako nag-expect na sabi ko, ano kaya yung magiging sagot, no? Siyempre parang pag sinabi naman niya kasi na wala, siyempre kahit pa paano madi-disappoint si Kuya Brooks, no? So sabi ko nga, ano kayang isasagot niya? Pero hindi ko talaga ina-expect na yung maririnig ko ang isasagot niya is meron, no? So nung narinig ko na merong grabe, no? Yung parang ano pa ba? Ano pa ba talagang kailangan natin antayin? Wala na, finish na. Finish niya, may nanalo na. So wala pang officially pero alam na natin na doon hahantong, no? Doon hahantong yung yung love team na to, yung journey na to. So alam niyo naman guys, 'di ba? Isa 'yan sa dinidream ko, 'di ba? Sabi ko doon sa mga una kong video na nasa legal age na sila. Parang pwede na kahit ngayon nag-aaral pa si Joy, pwede na maging sila. Tsaka yung nanay nga ni Joy, 'di ba? Una sa nag-approve na okay lang sa kanya kahit ngayon magkaroon na sila ng relasyon, 'di ba? So pumapayag na siya. Ibig sabihin may basbas na siya kay Nanay Imelda. So syempre tayo na viewers, ako, isa din talaga 'yan sa pinapangarap ko kasi syempre kung ano yung ngayong pangalang, ganyang pangalang kinikilig na tayo. How much more kung alam natin na nandoon na sila sa punto na may relasyon na. Siyempre iba na yung mga galawan doon, iba na yung makikita natin. O di mas lalo tayong kikiligin doon. At saka hindi lang sa akin, hindi lang sa kilig. Yung parang gusto ko na talaga magkaroon yung parang mas secured na ba nila na maging sila na. Kasi syempre si Joy, hindi maiwasan makaka-encounter yan ng mga ibang guys, o 'di ba? O kahit si Dan makaka-encounter. Yung parang gusto na natin ma-seal, na parang gusto na natin na maging sila na para at least sila na, hindi na pwede mag-entertain ng iba. Yun ang point ko doon. Kasi syempre, pinapangarap natin na sila na talaga sa huli, 'di ba? So bakit ngayon kailangan? Bakit bawal pa, 'di ba? Pwede na yun. Okay, so yun na nga guys, o 'di ba? So both parents, Joy and Dan, parehas na may basbas. Parehas sila tanggap, parehas may blessing. So ano pa? Ano pa ang dapat antayin? 'Di ba? So it means malinaw na pwede na maging sila. So, syempre, alam naman natin na nag-aaral pa si Joy. Alam naman natin makakapag-antay si Dan. So, ang bilis lang ng taon ngayon, ang bilis lang ng panahon. Yung 4 years na yan, ako ang bilis lang yan. Pero syempre ako hindi ko naman pinapangarap agad na pag nakatapos na si Joy, parang agad-agad, yun na yung mangyayari, magpapakasal na sila. Syempre ang pangarap ni Joy is gusto din niya mabigyan ang mama niya ng magandang buhay, 'di ba? So dati pangarap niya na gusto niya magtapos para mapabahayan ang nanay niya. So ngayon nga may bahay na ang nanay niya. So siguro maganda rin 'yun na kahit papaano patikimin din niya ang nanay niya doon sa kataas ng pinagtrabahoan niya, ganun, 'di ba? Kasi minsan syempre pag pumasok ka na doon, mag-settle down ka na sa marriage life. Syempre iba na 'yon, no? Iba na yung priority, no? Pero depende na sa kanila 'yun kasi mga mababait naman sila, mga mabuting anak naman sila, 'di ba? Hindi naman kagaya sa iba na ano ang tawag nito, na pag ng mga nagpapamilya na
kinalimutan na yung mga magulang. So sa tingin ko hindi naman sila mga ganong klaseng tao, no? Mga mabubuti silang anak, mabubuti silang tao, kaya kaya nila yan i-handle yung ganyang sitwasyon. So yun na nga guys, sabi ko nga, hindi na ito bulong, yung talagang sigaw na, kasi dinig na dinig natin sa mga tinga natin yung sagot ni Joy, no? Na ang sarap lang, yung parang ang sarap lang sa pakiramdam na yung mga parents, yung parehas nagsasaya, no? Yung masayang-masaya sila sa mga anak nila na parehas tanggap. Ang sarap siguro sa pakiramdam ng ganun kasi tayo noon, hindi ko naranasan yung ganun kadali makipagrelasyon kasi syempre ang parents ko medyo conservative, no? So parang hindi ka ganun kalaya na at saka lahat ng mga nagiging anong ko nung parang walang tanggap, no? Yung parang lahat may nasasabi. So parang hindi mo mai-enjoy kasi minsan nag-aalangan ka din na di mo alam kung ipaglalaban mo nga or hindi, no? So parang ang hirap-hirap ng gano'n na makipagrelasyon na ang mga magulang is hindi tanggap yung partner mo, no? Kaya parang hindi mo mai-enjoy. Or depende siguro kung nakatagpo talaga tayo na siyempre alam naman natin na ang parents sabi nga mas alam nila kung ano yung makakabuti sa atin, no? So minsan tayo mga suwael, pag mahal natin talaga naman kahit walang basbas ng parents, sige go, gusto ko to ipaglalaban ko to, tapos huli iiyak-iyak uuwi sa nanay kasi nagkamali, no? So kaya sabi ko napakaswerte ng Danjoy, ibig sabihin blessed sila kasi both parents may basbas. Sabi nga, pag ang relasyon daw is may basbas ng mga magulang, so talagang mararamdaman mo yung blessing, no? So talagang mag-flow yung blessing sa family nyo. So napakaswerte nga, no? Parang ang sarap lang isipin na walang humahadlang sa relasyon nila, walang hahadlang, kumbaga todo support. Talagang nakasuporta sila, no? Hindi lang mga parents, supporters, tayo mga viewers, tayo mga nagmamahal, no? Talagang ang dami natin na talagang nagpipray, ang dami natin na talagang all out yung support sa journey ng love team nila. So syempre hindi na din iniisip na hanggang love team lang sila. Syempre ang iniisip nga talaga natin dun is forever, no? So forever yung gusto natin na marating ng journey nila ngayon. So lalo na ako guys, 'di ba? So ganun ako ka-eager na talagang gusto ko umabot sila doon sa dulo na sila na nga na sana wala na talagang maging aberya or maging hadlang pa, no? So, kumbaga sa akin naman is inaantay lang talaga nila yung tamang panahon para maging officially na sila, no? Pero syempre si Joy is bata pa, tsaka ilan taon pa ang 4 years. Kung sabagay ang bilis lang ng taon na aantayin ni Dan if ever man, no? So, alam kong hindi siya maiinip sa pag-aantay kasi yung 4 na taon na yan, ako parang wala lang yan, parang natulog ka lang kinaumagahan tapos na yung 4 na taon na yun. Ang bilis-bilis, diba? Lalo pa pag inspired ka, no? Parang ang bilis lang ng panahon. So, yun na nga, ang saya-saya ko, no? Yung parang, tapos, nung nag-speech na si Joy, diba? Yung marinig mo yung, andun lang siya para kay Dan nakasuporta. Parang ang sarap lang sa pakiramdam, grabe, talagang, ay nako, yung parang, alam mo magtabi lang yung dalawa na yan, kilig na ako, kasi yung mga galawan ba nila, simpleng galawan pero talagang ramdam mo yung iwan ko at parang may magnet, parang mamamagnet ka sa mga galawan ng dalawa na yan na napakasimple lang nila, yung parang alam talaga nila i-handle, no? Yung parang ang sarap lang pagtignan kasi matured na nga. Yung matured na rin si Joy kumilos. Siyempre, masalo na rin si Dan. Nga alam din talaga niya kung paano i-handle, no? Paano dalhin yung sitwasyon. Yung, ang sarap lang sa feeling na ibig sabihin na nakikita natin yung dalawa sa ganitong paraan, no? Na napakasimple. Ang simple lang naman talaga nilang dalawa eh. Simple lang ng mga galawan, kilos. Pero yung babat kilig na kilig tayo, no? Yung parang may dating lagi. Bawat kilos nila, yung parang ang lakas ng dating.
ang sarap lang, no? Yung parang, ang sarap lang talaga. Yung nakakatuwa. Tsaka nakaka-proud, no? Yung parang, nako, di ko talaga ma-imagine pag nakikita ko to si Joy, lagi talaga ako dinadala doon sa pinakaumpisa ng buhay niya, na hanggang ngayon yung parang, syempre, proud na proud ako, masaya ako para sa kanya, pero parang hindi mo pa rin ma-absorb sa utak mo na, ha, ganun kabilis yung mga pangyayari, no? Yung parang, yung sa walang-wala, tapos ngayon grabe yung blessing, grabe yung tinatamasa niya sa buhay. No? Parang sarap lang talaga isipin, no? Yung mapapasana all ka na lang talaga, sana all, no? Yung sana all, ganun kabilis mag-transform yung buhay. 'Di ba? Nakaka-proud. Kaya kung magiging proud na proud tayo sa Kalingap. Lalo na kay Kuya Bal, na kung wala naman talaga siya, is wala naman ganito. Hindi yung nagiging baliw tayo ngayon. Wala to. Kung wala talagang founder, no? Kung wala yung mga masisipag na K-boys, kung wala si Rab na may mabuting puso, no? So, na nag ano din ng ganitong klaseng love team, 'di ba, mga angels, so wala, 'di ba? So kaya nako guys, hindi, wag natin panghinayangan yung support, yung suporta. Kung kaya nga lang natin, hindi lang natin sila susuportahan sa panonood, 'di ba? So kung kaya nga lang natin, kagaya lang tayo ng mga sponsors na talagang may malalaking income, no? Magbibigay din tayo. Kaso sa ngayon wala pa talaga tayong kakayanan. Kaya support lang muna natin sila sa ganitong paraan. Kaya proud na proud na proud talaga ako sa sponsors ng mga angels na kay Joy, no? Napakaswerte ni Joy. Kasi alam nyo guys, aminin man natin yan, hindi madali mag-share ng blessings. Kasi, syempre, alam natin yan, no? Na hindi mahirap kitain ng pera. Pero, proud na proud ako doon sa may mga puso na talagang handa i-share kung anong blessing mayroon sila, 'di ba? So nakaka-proud 'yun na alam naman natin na walang kahit kunting daloy ng dugo na nananalaytay, 'di ba? Na magkaano-ano sila, wala. Pero handa sila ibahagi kung anong mayroon sila, no? So bibihira ngayon ang ganyan tao na may talagang may mga puso sa pagtulong, kaya nakaka-proud, kaya ay salute sa ano ni Joy, sa sponsors, no, sa mga nagbibigay, sa mga nagko-contribute sa lahat-lahat ng expenses ni Joy. Nakaka-proud yan kasi sa pamamaraan na yan, ayan, may makakapagtapos, may natulungan, may nabago ang buhay, may naangat ang buhay, 'di ba? So paano na lang kung walang ganitong mga klaseng tao, andoon pa rin sila ngayon sa kung anong buhay nila noon, 'di ba? So ngayon ang sarap. Kumbaga, sobra-sobra na sa expectation yung nararanasan nila, no? So kumbaga hindi natin ito na imagine, hindi natin naisip na grabe pa talaga yung darating sa kanila na blessings or mararanasan, 'di ba? So kaya thank you talaga sa mga mabubuting puso, no? Kaya tayo guys, nako, tuloy-tuloy natin yung pag-support sa Danjoy, sa buong Angels or sa buong Kalingap, no? So wag natin panghinayangan kasi nakikita naman natin ang resulta, no? So talagang yung mga blessing nagko-connect na, no? So ang daming natutulungan at ang daming nababagong buhay ng mga kababayan natin. Siyempre hindi tayo mga selfish, no? Ang hirap naman noon na parang self-centered ka lang, na parang gusto mo lang umangat yung sarili mo, no? So gusto natin umangat lahat, no? At least tayo nababago natin ang buhay natin sa pamamaraan ng pagtatrabaho natin. So maraming walang kakayanan. Kaya sa ganitong paraan na lang, at least magtulong-tulong tayo para makatulong, no? So yun. So yun na nga guys. So ano din, ibig sabihin, ang saya-saya ko din para kay Dan. Kasi imagine mo yan, nakapagpabahay na siya, no? Yung parang, sabi ko, ang swerte naman ng diwata natin. Sabagay parehas naman sila swerte sa isa't isa, no? Kasi parang ang spirit nila is parehas, yung puso nila, no? Yung
mamabuti silang tao. Kaya talaga naman ang sarap talaga i-wish na sana sila na talaga hanggang dulo, na wala na maging hadlang. Wala yung talagang sila na. Kasi tingin ko wala naman talagang hadlang na eh. Wala nang hadlang. Tamang panahon na lang. Kumbaga yung tamang panahon na lang yung aantayin natin, na yung gusto natin mangyari is mangyari. So, aantayin natin yun. Kaya hindi tayo susuko na suportahan ng ating diwata, si Dan, no? Na talaga naman andito tayo, ibibigay natin yung all support sa kanila para naman ano tawag doon, maisak katuparan. Yung hindi lang yung dream nila, dream din natin para sa kanila. 'Di ba? So, yun lang guys. So, thank you so much. Saka thank you so much nga pala guys sa mga sumusuporta sa akin, sa mga nagsusubscribe. So, I appreciated you all. Thank you. Until next.